Kaya nga ang prediction natin, ganyan din ang mangyayari pagdating sa kooperasyon sa ICC. Bagamat tanging Kamara de Representante lang ang nagpasa ng resolution para makipagtulungan ang gobyerno sa pag-iimbestiga kay FPIRD at kay VP Sara, tandaan niyo po ha, pag sinabi nating pagtutulungan o kooperasyon sa ICC, ano bang ibig sabihin nito? Well, alam niyo po, bagamat hukuman ng ICC, ang totoo niyan, nakasalalay siya sa kooperasyon ng mga estado. Pero dapat makulong muna ang mga nasasakdal. Yan po yung tinatawag na confirmation of charges. Pero malabo na po yun dahil hindi naman tayo papayag talaga na makarating sa Hague at mahuli ang presidente at si VP Sara. Ang pinaka-importante dyan, kapag nagkaroon na ng warrant of arrest, kinakailangan maaresto yung mga nasasakdal. At sinong aaresto dyan? Pulis Pilipinas. Pwede pong Pulis Pilipinas, pwedeng Hukbong Sandatahan, pwedeng National Bureau of Investigation. Operasyon, yung paghuli. At dyan nga po talaga magkakagulo. Hindi naman po ako nagsabing una niya, no? Sinabi na yan ni Senator Amy Marcos na talagang magkakagulo kung talaga Pulis Pilipino pa, NBI or Hukbong Sandatahan pa ang mag-aaresto sa mag-amang FPIRD at VP Sara. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Now, nabalitaan na natin na kaya pala nagbagong ihip ng hangin pagdating sa ICC at ngayon ay parang makikipagtulungan na si PBBM ay dahil dun sa marites na nakuha niya sa mga military na nakipag-usap daw si FPIRD tungkol sa D-stab sa kanila. Siyempre, ang paniwala ko ay marites lang po yan. Dahil bakit naman gugustuhin ni FPIRD yun? Kapag natanggal si PBBM sa hindi constitutional na pamamaraan, mawawalan din ng mandato si VP Sara. Hindi naman gagawin ng ama yan sa kanyang anak, no? Na mawawala yung kanyang democratic mandato sa kanyang anak para mamuno bilang vice-presidente. Pero gayon pa man, nakita naman natin na sa script na nangyari sa SMNI, nagpasa ng resolusyon ng Kamara, umakto ang NTC. Maski walang bisa yung resolusyon ng Kamara dahil hindi naman inaktuhan ng Senado. Dapat concurrent, dapat Senado at Kamara ang parehong boboto para magkaroon ng legal na bisa ang resolusyon ng Kongreso. Pero nakita natin yan na miski Kamara lang yan, yun ang ginawang dahilan ng NTC para masuspend ang SMNI. Kaya nga ang prediction natin, ganyan din ang mangyayari pagdating sa kooperasyon sa ICC. Bagamat tanging Kamara de Representante lang ang nagpasa ng resolution para makipagtulungan ang gobyerno sa pag-iimbestiga kay FPIRD at kay VP Sara. Tandaan niyo po ha, mayor din si VP Sara sa Davao nung panahon na iniimbestigahan ng prosecutor ng ICC ang death squad, no? Habang sakop po yung panahon na yan, ay pwedeng makipagtulungan nga at makipag-cooperate ang gobyerno ni PBBM sa ICC. Now, pag sinabi nating pagtutulungan o kooperasyon sa ICC, ano bang ibig sabihin nito? Well, alam niyo po, bagamat hukuman ng ICC, ang totoo niyan, nakasalalay siya sa kooperasyon ng mga estado. Uulitin ko po ha, dahil umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2018, nagkaroon ng visa ang pag-alis niya matapos ang isang taon, 2019. At dapat nagsimula ng investigasyon, preliminary investigation ang prosecutor ng ICC between 2018 and 2019. Kasi kapag epektibo na yung pagbibitiw sa ICC, wala nang obligasyon makipagtulungan. Ang problema mga kaibigan, merong desisyon nga yung pre-trial chamber at appellate chamber ng ICC na nagsasabi na ang kinwestiyon lamang ng Pilipinas yung tinatawag na admissibility. Kung ang lokal na hukuman ay bukas at pwedeng ditisin ng mga krimen na dinadala sa ICC. Pero ang sabi ng ICC, dahil ito lang ang kinwestiyon ng Office of the Solicitor General ng Pilipinas, inaamin niya na merong jurisdiction. Now, meron pong pagkakataon na questioning pang jurisdiction, pero dapat makulong muna ang mga nasasakdal. Yan po yung tinatawag na confirmation of charges. Pero malabo na po yun dahil hindi naman tayo papayag talaga na makarating sa Hague at mahuli ang presidente at si VP Sara. So, dahil wala nga pong sariling mga pulis at process servers ang ICC, nakasalalay ang kanilang investigasyon at pag-aaresto sa mga nasasakdal sa estado.
na naging member or membro ng ICC. Now, ano yung mga bagay-bagay na kinakailangan ng kooperasyon? Well, gaya po ng piskal dito sa Pilipinas. Number 1, service of summons sa mga testigo ng prosecutor. Dito po, meron tayong process server, mini-mail yan at by registered mail. No? At kapag hindi umapir sa piskalya, deemed waive yung kanyang preliminary investigation. Isa po yan sa kinakailangan ng ICC na kooperasyon. Kinakailangan isang process server na bibigyan ng otoridad ng DOJ ang magsisilbi ng summons sa mga testigo. Pangalawa, yung subpoena ad testificandum, yung mga dokumento na kinakailangan dalin ng mga testigo, kinakailangan ma-serve din po yan ng process server na bibigyan ng otoridad ng Department of Justice. Yung Department of Justice po ang specified na ahensya na makikipagtulungan sa ICC. Bagamat lahat ng request for cooperation po ay dadaan pa rin sa Department of Foreign Affairs. Pero hindi naman po linya kasi ng DFA ang pag-iimbestiga ng mga kasong kriminal. So dadaan po yan sa DOJ. So, summons sa mga testigo, summons ad testificandum para kunin ang mga records. At saka syempre, summons para dalhin ang mga physical evidence. So, kinakailangan din po yan na yung physical evidence ang kukuha ay yung lokal na otoridad, PNP or NBI at padadala doon sa lab o di naman kaya sa ICC. Pero syempre, ang pinaka-importante dyan kapag nagkaroon na ng warrant of arrest, kinakailangan maaresto yung mga nasasakdal. At sinong aaresto dyan? Pulis Pilipinas. Pwede pong Pulis Pilipinas, pwedeng hukbong sandatahan, pwedeng National Bureau of Investigation. Yan po ang pinaka-importanting aspeto ng investigasyon. Bakit? Kasi nga, ang sabi ko nasa loob na ng Pilipinas ang mga investigador. Nag-i-interview na sila ng mga witnesses. Yung mga abogado na nagre-represent sa mga di umani mga biktima, meron ng mga affidavit at sinabit na at sinabihan na sila kung paano dapat i-presenta ang kanilang mga affidavits para nga masustain yung finding na merong probable cause doon sa stage ng preliminary investigation na hindi naman po nagkakaiba sa Office ng Fiscal dito sa Pilipinas. Pero ano po pagkakaiba ng PI sa Pilipinas at preliminary investigation sa ICC? Well, unang-una po, hindi siya statutory right. Dito sa Pilipinas, karapatan ng nasasakdal na dumaan sa proseso ng preliminary investigation para yung mga walang ebidensya, hindi na maaaksaya ang pera at panahon sa pagharap o pagbibigay ng depensa sa hukuman kung hindi naman magwawagi ang ating mga piskal sa hukuman. Ngayon nga ay pinataas pa. Likely success of conviction, hindi lang probable cause. Mas mataas pang hinahanap ng mga piskal ngayon kasi kung probable cause, pwede pang matapon yan for reasonable doubt or for lack of evidence. Now, hindi talaga magagawa ng ICC ang pag-aresto kasi walang pulis ang ICC. So, dyan po talaga pinaka-importante ang kooperasyon. Yung investigasyon kasi, po pwedeng tuloy-tuloy na. Unang-una, hindi naman kinakailangan isamon pa ng ICC yung mga testigo. Nagboluntaryo na nga sila. Nagpunta na sila sa Hague at pabalik-balik na ilan sa kanilang mga abogado kasasubmit ng mga affidavits. Kasi affidavits lang naman po yan. The basis of affidavits, magdedesisyon na kung merong probable cause. No? So, ang talagang importante sa kooperasyon, yung paghuli. At dyan nga po talaga magkakagulo. Hindi naman po ako nagsabing una niya. No? Sinabi na yan ni Senator Amy Marcos na talagang magkakagulo kung talagang magko-cooperate ang Pilipinas ICC dahil ibig sabihin yan, abay pulis Pilipino pa, NBI or hukbong sandatahan pa ang mag-aaresto sa mag-amang FPRRD at VP Sara. Dahil nga, kung wala naman silang pulis, hindi sila maaresto. Ang mga Amerikano naman, hindi po pwede mag-aresto. Bakit? Hindi nga sila miyembro ng ICC Bakit naman, pag kalaban nila, sila ang papasok at aaresto, samantalang sila mismo ay hindi miyembro. In fact, ang Amerika po, nagkaroon pa sila ng batas na kapag ang isang Amerikano ay linitis ng ICC, merong otoridad ang Amerika na lusubin ang Hague, Amsterdam. Mantakin nyo yan, magpapadala ng hukbong sandatahan ng Amerika kapag isang Amerikano ay kinulong at linitis ng ICC. Pero tayo nakakalungkot dahil nagbago nga ang tono ng ating presidente mismo, pagamat inamin niya nung una na talagang labag sa soberenya kapag pinayagan natin na
ang ICC magkaroon ng jurisdiction, ngayon ang tono po ay pag-aaralan. Yan nga po ay dahil nga doon sa sinabi ko na parang naniwala si PBBM sa Marites na sana naman ay ma-realize niya ay walang katotohanan. So, sa level ng investigasyon, service of summons para humarap ang mga testigo, service of summons ad testificandum para dalhin ang mga dokumento, tsaka syempre yung other physical evidence at ang pinaka-importanting kooperasyon ay yung pag-aaresto sa mga nasasakdal at kasama na po dyan, dahil kasama sa investigasyon, kung magkakaroon ng sapat na ebidensya para sa probable cause, ay si dating Presidente PRRD, VP Sara, Bato de la Rosa, baka pati po si Senator Bongo. Well, kaya nga po nakakalungkot kung totoo talaga yung balita na makikipag-cooperate na tayo. Pero ang sabi ng aking bubwit, pagdating daw ng kalagitnaan ng January, magkakaroon ng denial si PBBM na wala siyang kinalaman doon sa kooperasyon na yan. Bagamat, talaga namang po alam ko na naririyan na yung mga puting mga abogado at abogada galing sa ICC na nakikipag-ugnayan na sa mga abogado ng di umanong mga biktima na nagrereklamo sa ICC. So sana po nakapagbigay tayo ng dagdag kaalaman, no? Kung ano yung kooperasyon na kailangan ng ICC para madakip si FPRRD at VP Sara. Pero unang-una, uulitin ko, sana nga po Marites lamang yung sabit ng aking bibwit na mukhang makikipagtulungan na si PBBM. At sana po number 2, magising naman tayo, no? Mga sambayan ng Pilipino na talagang masyadong malalapastanganan ang soberenya ng bansang Pilipinas bilang isang independenteng bansa, kauna-unang republika sa Asia, kung hahayaan natin ang dayuhan, ang maglitis ng mga kapwa Pilipino natin para sa mga krimen na dito sa Pilipinas nangyari sa panahon na hindi na tayo miyembro ng ICC. Tignan po natin ang mga say ng ating texters na pinaka-importanting bahagi ng ating Spokes Hour. Colette Ramirez Suzuki, take care po, attorney, sa pag-uwi sa Pilipinas. Hayaan niyo po, we will take care. Corazon Ostero, attorney, parang pumayat ka po. Opo, medyo 8 kilos na po ang nawala sa akin. Exercise po at diet. Benjamin Malumag, iisa lang rason dyan, attorney, si Romualdez gusto ni Lisa maging presidente sa 2028 at si Sandro sa 2034. Ayaw nilang ibigay kay Sara ng 2028 presidente. Ay, bago po tayong papatulog, shout out po for new parents of baby girl John Daryl Salaum and Janine Cruz. Congratulations, John Daryl Salaum and Janine Cruz. Congratulations on your baby girl. Okay? Si Reyes Elnora, Happy New Year, Tony Roque, watching from Paris. Naku, napakaganda dyan sa Paris. Alam nyo, may mga mabait na pamilya dyan sa Paris, no? Balali Ginaud, attorney, sabi ng DJ, wala daw ICC na nakapasok sa Pinas. Kung meron daw po, sigurado po na malalaman yan. Nako, hantayin yung bumalik ako. Isa-isahin ko mga pangalan ng mga puti na pumasok sa Pilipinas. Lalo na yung mga Europeans. James P. Andrada, sabi po sa ibang TV station, may residual obligation ng Pilipinas sa ICC. ICC can investigate but government will not cooperate. Mali po yun. Pati yung pag-investigasyon po, tanging mga Pilipino lang ang may karapatan. Period. Dahil hindi na nga po tayo miyembro ng ICC. The silent generals, kaya ginawa nilang palihim dahil sa pansariling political interest at hindi para sa justice kuno ng so-called war and drug victims. May traidor sa bayan. Chrissy Gamboa, gumagawa lang talaga ng butas yung mga kalaban. Pera-pera ang gagamitin ng mga kalaban ng mga Duterte. Kaya nga po dapat talaga mapawalang bisa yung additional 400 billion na unprogrammed funds na kinakailangan aproba ng Presidente. Mantakin nyo, meron na siyang mga 2.6 intelligence, hindi lang pala 2.6, 3 billion na intelligence at confidential fund, meron pang additional 500 billion para bilhin ang loyalty ng kung sinong dapat bilhin. Kasama na po siguro dyan, kilala nyo na, yung mga mandirigma. Si Mimi Kulit, naalala ko noon, erap time na inaresto siya, tuwad ang service car ng ABS-CBN. Try nilang galawin ang mag-ama, gulo ang kalalabasan. Sayang boto ko. Anyway, loyalista ako, DBBM. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.